mga na-involve po dito sa proyekto na to, ito po ay 3 years in the making. Napakadami pong magagandang features. Siguro, titingnan po ng Bangko Sentral yan. Wag po, yan Ayan. po, pangako po namin yan. Ito daw, Ma'am Pe, itong Blue Nape Parrot, mali daw kulay. Tama ho ba? Yung kulay, may function din kasi ng imprenta. Pero yan, aaralin din natin yan. Pati yung tatlong pati issue nga na po yan, yung kapatid nating mga Muslim nagrereklamo, parang hindi raw sila represented din sa pera. pero meron tayong tinatawag na South Sea Pearl sa 1,000. Yun yung pinakamataas na denomination. At yun po ay bilang pagtanaw na inclusive. Kaya mga po yung ating mapa ay mula Luzon hanggang Mindanao. Yun po yung talagang deliberate attempt ng Bangko Sentral na kasama po ang So, ibig sabihin, mga kababayan. habang nag-iimprenta tayo, yung mga bago pang sa circulation, may mga changes ba kayong gagawin? Aaralin natin yan, Igan. Kasi sigurado may mga iba pang mga pagpansin na gagawin. So, itong mga lahat na ito ay isasaalang-alang ng Bangko Sentral. Siguro... sa bagay, nung araw, yung nakapangalumbabang Ninoy, talagang marami rin nagreklamo di ba? Alam naman namin na imposibleng matuwa ang lahat sabay-sabay. Pero ang sa amin naman, bigyan natin po ng pagkakataon yung ating pera. Napakaganda po ng feedback sa labas, pati po yung mga numismatist, yung talaga pong eksperto sa mga salapi sa buong mundo, talaga pong may mga sulat po kaming natanggap na binabati po ang Bangko Sentral. Dahil sa napakaraming impormasyon na gustong ipahatid sa pamamagitan ng ating salapi at ganoon din sa paglagay ng pinaka-latest technology para dun sa ating security feature. Alam naman po natin ang isa sa mga dahilan ng pagbabago ng ating para hindi mapeke. ng ating mga papel na pera para po protection sa ating mga kababayan. Yung pong mga security features na yan po ay bibigyan natin ng, sana bigyan po ng daan ng ating mga kaibigan sa media. Ito po ay napaka-magical nga po yung iba na sa ilalim ng ilaw, may makikita kayong kung ano-ano. Napakasusi po ng pag-aaral. So, in the meantime, amin pong inaaral itong mga komento ng ating mga kababayan. Hindi po kami nagsasara ng pinto. Ang aming intensyon po ay maganda. So, sabi nga po namin, abangan po yung aming evaluation. Mas okay na yan. Mas okay na yan kaysa yung Arovo, di ba? Mas matindi yun. Ibang kaso naman yan. Oo naman. Okay. There was no intention na magkaroon ng ganong pag-insulto sa kahit kanino man. Wala. Pero sa amin dito, like ako masaya. Ang ganda-ganda nung bumata si Quezon. Okay. Salamat. Salamat, Igan. Salamat. Salamat. Pe, maraming salamat. Merry Christmas sa inyo dyan. Maraming salamat. Pe de la Cruz, Director po for Corporate Affairs ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, dagsa rin po ang mga mamimili sa Noel Bazaar sa World Trade Center para sa kanilang last-minute Christmas shopping. Doon makakabili ng mga mura at kakaibang panregalo. Narito ang report ni Jamie Santos. Siksika na ang mga naghahabol makapamili ng pangregalo rito sa Noel Bazaar. Sindami nila ang mga pagpipili ang Christmas items dito. Maraming choices, maraming pagpipili ang mga gifts. Para sa mga mag-a-attend pa ng Christmas party, cool ang shades na ito na 150 to 200 pesos lang depende sa disenyo. Sa mga disenyo nito, talaga namang stand out kayo sa party na inyong pupuntahan. Baka hindi na ako pwede dyan sa ganyan. Magandang pangregalo naman ito sa bata. Nagiging malikhain na siya, natututo pa siya sa painting by numbers. Hindi lang importante na masaya sila. Dapat natututo rin sila for their gifts, right? Magiging instant sexy at muscle man naman ang makakatanggap ng mga novelty frame na ito sa halagang 350 pesos. At sa dami ng tao, kanya-kanyang gimmick ang mga basarista para makatawag ng pansin ng customer. Ang chikiting nga na ito dinudumog dahil sa kanyang paraan ng pagtatawag ng mga mamimili. Mas makakaiwas naman daw sa sunog kung gagamit ng electronic candle na ito. Sa isang palakpak lang, magliliwanag ang madilim na kapaligiran. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting.
recruitment center sa Afghanistan inatake ng mga militante. 4 na sundalo at 4 na pulis na Afghan ang patay. Hindi bababa sa 3 militanteng nakabihis sundalo ang sumalakay sa kampo ng militar sa Afghanistan. Ilang oras ding tumagal ang palitan ng putok sa pagitan ng mga militante at mga sundalo. Nangyari ang pagsalakay isang araw matapos bumisita sa Afghanistan si German Chancellor Angela Merkel. Ilang bahagi ng Europa patuloy na binabalot ng makapal na snow. Sa Heathrow Airport sa London, ilang biyahe na ang nakansela dahil sa niebe, kaya pinauwi na lang ang mga pasahero. Sa Paris, France naman, nabalot po ng snow ang ilang tourist spots kabilang ng Eiffel Tower. Pero sa halip na kainisan, lalo pa itong kinagiliwan ng mga turista. Prince Harry ng Britanya dumalaw sa dating kinatitirikan ng Berlin Wall sa Germany. Nag-alay ng bulaklak si Harry para sa mga namatay matapos nagtangkang tumakas sa komunisang East Germany patungo sa West Germany. Aabot sa 136 ang namatay nang subukan nilang makatawid sa Berlin Wall. Habang nasa Germany, pinarangalan din ang prinsipe sa isang television gala para sa kanyang charity work. Oras na sa ating unang chika. Narito po si Luan D. Luan. Thanks, Egan. Soon-to-be husband and wife na sina Prince William at Kate Middleton dumalo sa isang charity event sa Norfolk, England. Isang fundraiser para sa pagpapagawa ng isang special cancer unit sa isang ospital sa Cambridge po ang dinaluhan ng royal couple. Simple but looking elegant ang fiancé ni Prince William with her black and white dress. Ito ang first appearance ni Kate in public mula nang i-announce nila ang kanilang engagement. Sa UK pa rin, legendary musician na si Sir Paul McCartney nag-perform sa isang small gig with a huge cost. In a crowd of only 300 fans, nag-render ng ilang hit songs si Paul sa sikat na The 100 Club. Yan ay para sagipin ng sikat na music venue from closure dahil sa mataas na upa nito. Makasaysayan ito para sa music lovers ng London dahil sa mga bigating bands and artists na nag-concert sa club since 1942. Mainit naman ang naging pagtanggap ng fans sa performances ng former member ng The Beatles. Local showbiz naman tayo, isang bagong indie film tungkol sa naganap na media killings, ang bagong project ni Direk Joel Amangan. Magsisimula ng production nito sa January 2011. Ang unang chika hatid ni Nelson Canlas.